kagabion. Salamat sa mga prayers. May I ask Brother Samboy to share with us God's Word. Amen. Good evening sa taong tanan. So, another blessings na gatag sa Ginoo na makapagayon ta o study sa iyahang pulong. Please all stand and let's open our Bible in Ecclesiastes 7:2. Ecclesiastes 7:2. Amen. Kung nakita na nato. Okay, let's read all together. Ready, begin. It is better to go to the house of the mourning than to go to the house of feasting. For this is the end of all men, and the living lay is to his heart. Let's pray. Our Heavenly Father, the giving God, the provider, thank you, Lord, for grace and mercy. We ask for forgiveness and righteousness. We thank you this evening, Lord God, that you enable to study your word. We ask for wisdom, Lord God, sa pagkabusan, sa dami yung kaalam, sa sabot, sa mga tulong, Lord God. Let your Holy Spirit guide us, speak to us, Lord God. Empower us, Lord God, to understand, to meditate your word, Lord God, and give us discernment to listen and understand your word. In Jesus Christ we pray. Amen. Please all be seated. So, align din siya sa blessing ba? Align po din ang topic sa ito ang pagkitabo sa ito sa ito community, sa ito ang lugar, no? Na mostly dahil pangita mo sa itong lugar na dahil mga tao na nawala. Sabi ng mga sikat, no? Artists, hindi na mag-school ka sa social media at mga gawas. So, isa sa pag-aralan ng pag-review na is Ecclesiastes 7:2. Says it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and living lay to his heart. So, i-emphasize nila na the book explores the meaning of life and human purposes. I-explain nila na ito kinabuhi ang purpose. So, Ecclesiastes is a form of wisdom, literature common in ancient Near East. So, cultural background. In ancient Hebrews culture, mourning and funeral are solemn community events that reminds the people of their mortality. Sabi, remind ng mga tao sa unang panahon na ito ang kinabuhi is naiyaganan na pagkatapos. The house of mourning most likely refers to a funeral or time of grief. The house of feasting points the celebration and the parties. This verse reflects the view of sober reflection on death leads to wisdom. So, ako siya rin ngayon anong nakaingon man diri ang address sa buong Ecclesiastes, no? King Solomon na mas maayo pa daw mga tulo sa kananag ay or namatyan or namatyan or naghinagpis kaysa mato sa feasting. Pero kung sa kuhaan mo siya sa tawanon, is may gusto na matuwa ng karalugaran is panahon mo na siya sa kasubok, panahon mo na siya sa sadness. Yun po din God gumawa sa feasting. So, dili ang tao gusto nila mas naaman nila ang mga party
So ipasabot diri sa ato is emphasize the value of wisdom through sobering experiences. So ipasabot ato ang value, no, of wisdom na facing mortality helps people live more wisely and purposely. This counter more typical human inclination to avoid thoughts. So ang uban, wala nila ginaisip kini about ang mga tayo tungkol sa hindi sila gusto. Mga na ilang ginabuhat is gina-distract nila yung sarili na sila yung mga buhaton na makapahappy kanila. Hindi sila makahuli-muli kung unsa ka importante ang ginabuhi. No? So, the title of our message for this evening is about wisdom in the house of worship. So, yung kung topic na nadala is isa po isa sa magiging practice po no? Yung time na natin mga funeral services pwede na po padala po. Amen. So, the pain of loss is real and grief weight heavy. So, sakit mo dyan ang mawalan na tao ginabuhi, no? Mahal sa ginabuhi. But God's word made us into sorrow. So, imbis na natin, singaan na siya sa tuwa, no? Maliana to is, ang inuutan ko diyan sa tuwa. No? Not to dismiss our tears, but to give comfort, clarity, and eternal hope. So, we live, so, kita mo God is mostly in a culture that is we live in celebration, entertainment, comfort, and happiness. So, more na ito ang gusto katinan. But funeral and grief are often avoided. No? Ina-spam siya. Ina-avoid, inalikayan. Pati ng mga lugar. Yet, the Bible tells us something surprising in Ecclesiastes 7:4. It is better to go to the house of mourning than to the house of feasting. Why? Because mourning brings meaning. No? And while feasting often brings forgetfulness. So, ang mag-attend ng funeral service is makahuna-una ito ba sa tuwang kinabuhi na ato kinabuhi is na may may kahumanan. So, mga time na ito na kahuna-una kung saan yung purpose na ito sa kalimutan. And because that reminds us to eternity and eternity should steer our heart to us. So, where will I go when this life is over? So, the point na to is reality. Point one na to is reality. Life is great and death is sure. No? So, ang kinabuhi mo po, kung mamatay is sure. Sabi nga dito sa James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little while and then vanisheth away. So, always na po siya yung madungo sa mga picture, no? Nag-remind sa tuwa na mga tuwa ang kinabuhi is sama lang daw sa kasinaw na dali na mawala. And vanish it away. And bring ko dali sa Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day will bring forth. No? Hindi tayo mainambog na hapal ugma. Pero kung punta ka ba ng makakabot patahanan so, sabi po sa Hebrews 9:27, and it is appointed that to men once to die, but to this to that. Ako natin siya madunggan, no? Mabasahan. So, the funeral are
whether we young or old, or rich or poor, till one day not in every. So wala yung pili na ay pobre, no? Dato, or sa bata. So James compares life to a vapor, fleeting and fragile. We are not promised tomorrow. That's why today matters so much. So ato ang pinatuloy is napaka-importante, no? Na una-una ta. And there is no way around that, but more than anything, I've realized that funeral are honest. It's a word where we spend so much time trying to avoid discomfort. So, ano yung what? Sa ba, no? Na-avoid nila. So, yun yung what na, keep busy, pleasure, distracting. No? Funerals bring us face to face with truth we can escape like right there. So, it doesn't matter how old or young we are, how much money we have, or how much carefully we try to plan our lives. So that will not be come to each of us. That's why sabi ito. So isa na hindi pasakot diri na mga itong kinabuhi is na-research plan. So sa may lang kung kakagawin mo para so every time na attend ko yung funeral service, ang gulo ko, makaunang ko na itong kinabuhi, lahat na tama. Right. Sagot na, makutang ko sa core mind na one day na maka-preach ko ko na ka ng lugar na sa kong families, sa mga relative, family na masartan nila kung sa Diyos ang kinabuhi. Tama to, huwag din kung namatay, conversion din ito, magkaroon ng conviction na maka-funeral service dito sa ilaha. Ako ang gusto na maka-lumot ko sila sa kaluwasan. And every time na naayong mga kailan ako, relative na namatyan sila is nandun sa mukhang din sa kasi dapat maka-funeral service ko willing sila kay para maka-share ko sa pulong sa ilo. Kay wala silang kabalo ko kung sa Diyos ang kaning pasabot na nanong mahitabo nila sa tao. So, funeral reminds me that the hurt, yes, but their own quiet way is also tell us that ano yung mga siya tinuod. So, and sa kwento na to, reflection, eternity awaits beyond the grave, no? No, sa may buhay sa kabila ng kamatayan. Ano nila way, no? Masabtan nila na ay namatay, mawag ko na itong way na masabtan ng tulad na buhay na walang hanggan. So that's the time na ipa-remind na to sa mga natin na to atin mo sa funeral service is na ay buhay na walang hanggan na dapat masabtan nila. Sabi dito sa Ecclesiastes 7:2, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. So that is the end of all men, and they will make desire. Psalm 90:12 in Greek. So teach us the number of our days that we may apply to our heart to wisdom. Okay, ito nila sa Psalm na atulog siya. Itinangit ko na to is at pa-remind ba na ito ang Pinoy is grace lang. And the house of mourning urges us to reflect. No mourning dapat sa tao na muli-muli ta. Where we'll go and when this life ends. So,
kung asa pa dulong ito ang kinabuhi. After tama, mamatay. Then, the moment of grief and loss, especially when we are present of death, we are confronted with reality or mortality. So, isa na mortality is nandito na tayo. And times of mourning strip away distraction and force us to face life's deepest question. Not just about the person who passed, but also ourselves, the quiet solemnly in the house of mourning. So, we reflect not only the life of our loved ones, but also in our hearts. Sa mga naniwala na kung mamatyan ta sa pagkakuan sa mga relatives is effect ko na sa iba. We remember that the life and legacy of someone who care, we naturally begin to examine our journey. We are living the way that honors the truly matters. What kind of legacy we are building? So, mo na ipautan na kung sa ato ang legacy ato mahibalo. This moment call us consider our values to relationship in our faith. So, yun is sa Psalm 90 that teach us to number our days that we may gain for heart of wisdom. This verse reminds us to awareness of our limited. So, we always ibalik-balik na itong life is limited. On earth should not lead us to prayer but to wisdom. So, ipasabot din na limit lang ta, dili lang diya lang taman na atong kinabuhi, but atong naman is na eternal life. No? Wisdom that seems to be temporary and focus on eternal. True wisdom does not just prefer to give us well. So it prepare us to meet our Creator peace in this way, and mourning is worthy sorrow for purpose. So, sa lang yung ipasabot dali sa point 2. No? Na even though na ay kamatayan maabot, is na ay eternity. So, dapat ipasabot na to sa mga relative, umabot man na ay mawala sa lahat, hindi lang yan ay tama ang kinabuhi. Kung masakta lang din nila na ang kinabuhi, kung naa sila yung Kristo sila, kung masira na to, makarawat sila sa kaluwasan is once na mahawan din sa kalimutan is na sila assurance na kauman sila sa Ginoo kay tungod na lawatan nila ang kaluwasan. So, only sa point 3, redemption, Jesus offers hope, healing, and eternal life. So, mauna na siya. No? Jesus offers hope. So, mauna rin, that's the time na mag-share na ta about sa kaluwasan. John 11:25 says, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though we are dead, we shall live. No? He emphasized in the Jesus Christ na He is a resurrection. So we know that Jesus Christ live now. And we believe na buhay mo niya punta sa umabot pagkabot niya na atay Kristo. And dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will perish but have everlasting life. So mauni siya ang way na nagpakita, no, na magpasabot sa katuwang masyiran na ay eternal life through Jesus. And sabi ko sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal through Jesus Christ our Lord. So, death is not the end of, for those who know Jesus is a doorway to eternal life. So always in summary, death is not the end of those who know Jesus because He is offered eternal life to us.
and resurrection. Those who place their faith in this faith are assured of forgiveness and peace at the home in heaven. Jesus' word, I am the resurrection and the life, and not just historical truth. So, Jesus' word, I am the resurrection, just historical truth, they are alive today, bringing comfort to living and salvation. So, isa naman yun na, isa naman yun na ito ang, isa naman yun ang purpose mo na mag-conduct of your service is makashare lang ang gospel sa ng mga tao na nahiya at the same time ma-aware sila sa about Jesus Christ o about kaluwasan. So, morning, sa morning topic na po na ako alis, always mo siya nag-remind sa ako nalagyan na kayo yung mga pangita po sa likod na mga matay. No? Recently lang na nabasa lang ako is katong sa kainahan bawal yung katulog anak, no? Tungkol sa stress, tungkol sa problema, yapit po niya suicide ng iyong anak, no? Instead na kung naato sila yung Kristo sa ilang kinabuhi, orang sila na dili nila ito buhat kaya sila yung Kristo silang kinabuhi makasok sila na nilang buhaton is dili makapipaya sa Ginoo, no? So napaka-importante na yung relationship sa Ginoo. Sa rapang na to na ang point na to what is reality, no? Ang buhay na ikli o pagkamatayan sure, no? And to is reflection, no, na even though na naay kamatayon maabot but naay na eternity kung masabtan yung ang pupulong sa Ginoo. And katulo, redemption. No, Jesus offers hope and healing and generation. Amen. Always ko na ito na pinaparemind na pag nakatay mashiran is about Jesus, about sa kaluwasan. The more dili na ito is share the gospel and ma-empower ang tagusan na makashare. No? Always na ito ginapabalik-balik sa ito, pinaparemind sa ito na kailangan natin na ma-share ang gospel sa katawan. Let's pray. Our Heavenly Father, I give you more than grateful. Thank you, Lord, sa pag-remind ka ng mga lugar sa kinabuhi. Hindi magsalig, Lord, na naitugma. Kasi yan yung mga katulong sa mga malog yan na ikaw ay mag-phone kung saan asa rin taman, and you continue to remind us, Lord, na samtang buhit kami, ikaw mag-empower ka ng Lord na i-share ang kalawasan. No? Hindi lang sa maayo ang sitwasyon, even though sa nangay ipana, funeral service, mag-i-istorya po ka sa mga tao na nahinungan mo ang kalawasan. Salamat sa pag-hatag na mo inspirasyon sa tayo, conviction, sa pag-share sa mga lugar mga ibigin. Ibigin dito kayo na as a Lord, pag-ibig sa mga kasing-kasing ng heart sa mga lost Lord God ang masyiran Jesus Christ. Amen. Kaya salamat first half piling sa pag-likod, no? Sa hirap na makadulog ang mga lesson, no? Sa atong